Tinulungan, i-share ko ang kwento, kung sino yung tinulungan niya, yun yung nagpahamak sa kanya. Kinasuhan siya ng child abuse nung taong tinulungan niya dahil gustong mamera. 9 o'clock, last month, kinulong po si Tita Glo. Nakulong siya, napreso siya. Umiiyak siya sa amin ni Pastor Ron. Ini-encourage namin, pinagpe-pray namin. Alam nyo, sabi niya sa akin, wala akong kasalanan, Pastor. Tumulong lang po ako. Bakit ako ginanito? Marami siyang pera. Pwede niyang bayaran ng korte. Pwede niyang ipapatay yung mga tao nakabi sa kanya. Pwede niyang balikan. Pero sabi niya sa akin, habang nasa kulungan daw siya umiiyak, nagbabasa ng Bible, nananalangin, nasa kulungan siya, nagtataka siya bakit wala siyang nararamdamang galit sa kanyang puso. Puro pag-ibig. Ang sabi niya, Panginoon, anong ginawa mo sa akin? Bakit labang nasa puso ko hindi galit? Umiiyak po ako nung gabi. Kaya sabi ni Pastor sa akin, bro, ayan mo na, Diyos. Nandito ka sa Manila, nasa Baguio siya, malayo. Ano gagawin natin? Kasi ako umiiyak para sa aking miyembro. Alam kong mabuting babae siya, widow. Kamamatay ng asawa niya. Tapos, mararanasan niya yung ganun. Tumulong lang siya. Amen. Alam niyo, ginawa niya, nung nagbabasa ng Bible, ito po nangyari sa kanya, nilapitan siya ng mga preso. Yung mga preso, mga nakakulong na babae na gusto nang magpakamatay, nawawalan ng kapayapaan. Binigyan ni Tita Glo ng kapayapaan, yung babaeng nawawalan ng kapayapaan. Amen. Pinakilala niya si Kristo sa 13 na nakakulong na mga puro nanay. Niyakap niya ito sa panalangin. Nag-minister siya sa loob ng kulungan. Yun ang sinasabi kong kwento na magkaroon ng kwentang buhay mo. Amen. Anong sabi po ni Pastor Ron kay Tita Glo? Nay, huwag kang mahiya. Huwag kang malungkot. Pinapaganda lang po ng Diyos ang kwento ng buhay mo para magkaroon ka ng magandang testimony. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung mga tao na hindi sumasama o sumama kay Gideon sa laban ay hindi naisulat, walang parte sa kasaysayan. Amen po. Ano ang kasaysayan? Ang ibibigay mo sa mahal mong bansa kung wala kang ginagawang mabuti para sa bansang ito. Amen. Ikaw, ano ang kwento ng iyong buhay? Si Tita Glo ay nagkaroon ng malaking kwento. Nagkaroon ng malaking kwento ang kanyang buhay. Kaya sabi niya sa akin, Pastor, mag-iipon ako ng mga goods, ng mga pagkain. Babalik tayo sa kulungan. Sasamahan ako ni Pines. Mangangaral kami doon. Binigyan siya ng passion ni Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pag nagtagumpay ka, kakantsawan ka ng mga nanonood lang. May mga taong ayaw sumama sa laban pero gustong kasama sa tagumpay. Amen. Amen po. Amen. Nangyayari yan. Nangyayari po yan. Ang ating po mga napag-aralan, number 1, paano? Ang title is, Pagmamahal sa Bayan, Pagmamahal sa Bansa. Number 1, ipantay ang iyong tingin sa iyong sarili sa paraang kung paano ka titignan ng Diyos. Amen. Ikaw ay matapang, ikaw ay matapat, ikaw ay bayani ng Panginoon. Number 2, pagtagumpayan ang pagiging mahina. Amen. Kung kailan ka mahina, doon ka magpalakas sa Diyos. Si Tita Glo, mahinang-mahina nung nasa kulungan. Ngunit doon siya pinalakas ng Panginoon. Amen? Amen. Talunin ang pag-aalangan o kawalan ng tiwala. Talunin ang pag-aalangan o kawalan ng tiwala. Pag wala kang tiwala sa sarili mo, paano mo mamahalin ang Diyos? Amen. Kung di mo mahal ang sarili mo, paano mamahalin ang kapwa mo, ang Diyos mo? Paano mo mamahalin ang bansang ito?
Tapos ang sabi niya, wasakin mo ang iyong mga Diyos-Diyosan. Mga bagay na sagabal sa paglago sa Panginoon na hindi mo makita ang pag-ibig ng Diyos ay yun ang iyong Diyos-Diyosan. Amen. Natatakot kang magutom, natalikuran ang kasalanan, yun ang Diyos mo. Ang kailangan mo, maging matapang. Amen. Amen? Pumili ng mga maasahang tao na may malasakit sa iba at sa bayan para sabitihin. And for the last, sumunod sa Diyos ng may pananampalataya. Iiwanan ko sa inyong salitang opportunity. Maraming binibigay ang Diyos ng opportunity para tayo ay mabuhay ng matapat sa bayang ito. Amen. Ang kailangan lang natin, i-grab natin yung opportunity na yon. Ang pagkakataon, habang may mga nagmamalasakit, habang may gustong tumulong, habang may gustong yakapin ka, samantalahin mo yung pagkakataon. Amen? Para Amen. ikaw ay makatulong din sa iba. Paano mo mamahalin ang iyong bansa? Sa pamamagitan ng pagdulog, pananalangin sa Diyos. Amen? Amen. Pwede pong awitan natin to, Robin at PJ. Isang bansang tinawag ng Diyos. Ang lahat ay tumayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.